Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ang aking pong isi-share ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 1. Sabi ng Bible, "Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden." Pamagat po ng ating pag-aaralan ay devices Satan uses against us. At ang focus po natin ngayon ay doubt. Importante po sa ating pakikipaglaban spiritually, alam po natin ang mga sandatang ginagamit sa Satanas. Kaya nga, we are not ignorant of his devices. At going back dun sa text na ating binasa, sinabi po dun sa last part ng verse, di ba tinanong po ni Satan o ng serpent si Eve, sabi, Yea, hath God said, sinabi man ng Diyos, ye shall not eat of the tree of the garden. So siya po yung nagbigay ng doubt kay Eve sa salita po ng Diyos. At yan po ang isa sa mga hanggang sa ngayon ay ginagamit na taktika ni Satan para tayo ay talunin, para tayo po ay kanyang dayain. Kaya nga po, ang panlaban po natin sa doubt, mga kaibigan at mga kapatid, number one, kailangan po yung facts, yung katotohanan. And pagdating sa spiritual na mga bagay, ang katotohanan ay tanging matatagpuan lamang natin sa salita po ng Diyos. Huwag nating kalilimutan, ang salita po ng Diyos according to Ephesians chapter 6 verse 17, ito daw po yung sword of the Spirit, which is the word of God. Kaya kung meron tayong pakikipaglaban o sandatang panlaban kay Satan, yan po yung salita ng Diyos. Dahil according po sa salita ng Diyos, sabi nga ng Psalm 119, verse 160, Thy word is true from the beginning. So nasa Bible po ang katotohanan. Ang dami kasing mga fake news ngayon kahit pagdating sa mga spiritual na mga bagay. May mga nagtuturo kaligtasan ay gawa lamang, may mga nagtuturong si Yesu Kristo ay tao lamang, may mga nagtuturo na sa pamamagitan ng pag-anib sa reliyon ang tao ay maliligtas. So lahat po yan, pag tinest natin from the Bible, lumalabas yan po pala ay mga fake news lamang dahil according sa Bible, ang kaligtasan ay tanging kay Kristo Jesus lamang matatagpuan at wala na hindi po sa ritual, hindi sa pag-anib sa alinmang relihiyon. So dito po ang salita ng Diyos sa ating panlaban po sa pagdududang binibigay ni Satanas, kailangan alam natin ang facts at yan po ay naka-based from the Word of God. Pangalawa po, kailangan ng pananampalataya. Yes, andyan po yung Bible, andyan po yung facts. Pero kinakailangan ang taong gumagamit ng Bible ay nananampalataya, nananalig sa sinasabi ng Bible. Sapagkat meron pong mga ilang tao, iba nga nagpapakilala pang mga Bible scholar, nakakalungkot, wala silang pananampalataya sa salita ng Diyos. At bilang mga Bible believer, kailangan nananampalataya tayo sa sinasabi po ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Kaya nga sabi po ng Hebrews 11:1, Now faith is the substance of things hoped for. Ito daw po yung evidence of the things not seen. Yes, hindi pa po natin nakita yung ibang mga sinasabi po ng Bible, gaya po ng langit, hindi pa po natin nakita ang Panginoong Jesus face to face, but we have to accept the fact yung sinasabi ng Bible, tanggapin po natin yan ng may pananampalataya dahil sabi nga po ng Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. So para ma-please natin ang ating Panginoon, kailangan manalig tayo sa Kanya at sa Kanyang salita. Again, lahat po ng tao at lahat ng paniniwala gumagamit ng faith. Pero tandaan po natin, ang faith na totoo, yun po yung nakabatay sa sinasabi ng Biblia. So tayo po ibatay natin kung anong sinasabi ng Bible, yun lang po ang ating paniwalaan, yan lang po ang ating sampalatayanan, panlaban po sa doubt na ibinibigay po ng ating kaaway na si Satanas. At pangatlo po, panlaban natin sa mga pagdududang binibigay niya, maging tapat po tayo. Faithfulness. Sabi nga po ng 1 Corinthians 4:2, Moreover, it is required in stewards. Tayo po kasi mga katiwala ng Panginoon. Ano daw pong gagawin natin bilang mga katiwala ng Panginoon? That a man be found
faithful. Maging tapat lang po tayo, tuloy lang tayo sa pagbabasa ng Bible, pagkakaroon ng personal devotion, pananalangin, pagpunta sa isang Bible-believing church, dumalo sa mga Bible studies, at iba pang mga spiritual na gawain, sapagkat yan pong mga bagay na yan ay makakatulong sa atin para mas lalo tayong tumibay, manatili sa ating pananampalataya. Let's offer our time, our talents and treasures, maging tapat tayo hanggang sa dulo po ng ating buhay. At kung ikaw po ay nagtatapat sa Panginoon, wala kang puwang para ang kaaway ay iyong i-entertain para magbigay ng pagdududa sa iyo. Kaya alam nyo, kaibigan, kapatid, ang dami pong mga fake news. Lalo po sa panahon natin sa social media, ang dami pong mga naglalabasan ng mga maling katuruan. Balikan lang po natin ang katotohanan, sampalatayanan po natin ang katotohanan, at maging tapat po tayo sa katotohanan ayon po sa Biblia. Ipamuhay natin hindi lang hanggang isip, kundi ipamuhay natin sa pang-araw-araw. So again, maraming salamat sa iyo, kaibigan, sa iyong pakikinig. God bless us.